Good day guys! For today's vlog, Honda Summit Superbikes Better Living naman tayo. Near BPI at bago mag-Mercury, makikita nyo sila. Kasama natin ngayon ang motor na pang-trabaho, pang all-around. Ito si Honda TMX Supremo. I-check naman natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys dito sa kanyang colors available. Itong binablog natin ngayon na kulay black, na halos black na lahat kung tatanggalin mo lang yung kanyang decals. And meron din siyang isang color variant, bali dalawa lang sila, yung kulay red niya. Dito nga tayo mag-umpisa dito sa kanyang gulong. Size ng kanyang gulong, 8100 by 18. Brand naman ng kanyang gulong, MPB. At makikita natin dito na naka-rimset siya. Yung kanyang hub, kulay black na napakaganda, nakaterno dito sa kanyang suspension. Sa kanyang harapan, naka-telescopic port na napakataba. Makikita mo talaga in actual, pang heavy duty, pang pasada, pang tricycle tong motor na to, pang kargahan. Yung mga cables naman niya dito, yung kanyang front brake, yun yung makikita natin. At saka yung kanyang speed meter reader na naka-cable pa rin. Dito naman sa kanyang fender, makikita natin dito na may kulay na siya, kulay black, na unlike dati, kulay silver, yung dito sa kanyang harapan. Tapos mahaba na rin siya. Ayan, so lesser yung talsik. And then may brace na siya dito. Ang nawala lang sa kanya, yung brace niya dito sa kanyang gitna, yung naka-horizontal. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang right side, napakalinis lang din. Lalapit ka nga lang ng konti, makikita mo dito yung kanyang telescopic port. May cover na rin siya dito para hindi agad papasukan ng dirt, para hindi agad masira yung kanyang suspension dito sa harap. Dito naman tayo sa may bandang headlight niya, makikita natin dito, naka-bulb type pa rin siya, meron din siyang dim light, yung kanyang signal lights, bulb type pa rin yan, at matibay rin yung plastic brace. Dito naman sa kanyang headlight cover dito, yung fairings na makikita natin dito, kulay black. Aangat ka naman ng konti, makikita mo dito yung decals na Honda dito sa kanyang pinaka panel gauge. Punta naman natin dito sa kanyang handlebar, dito sa may parteng left nung kanyang grip, makikita natin dito yung nawawala dun kay TMX Alpha na passing light. Nandito rin na buttons, makikita natin yung high and low switch, yung kanyang signal light buttons, yung kanyang busina. Tapos ang maganda dito, hindi mo nakakapain yung kanyang choke dun sa malapit sa kanyang karburador kasi andito na sa harap. Ayan, so ibababa mo lang ng ganyan kung gusto mong gumamit ng choke. Sa mga levers naman niya, hindi pa siya coated. Yung grip naman dito, makikita natin malapad na din sa aking kamay. Tapos yung pinakadulo niya, yung tip niya, bakal na din. At comfortable yung kanyang rubber, pwede pang long ride. Dito naman sa kabila, makikita natin yung kanyang preno dito sa kanyang harap. Tapos yung button na makikita natin dito, yung kanyang push start button. At hindi rin mawawala dun sa kanyang starting system, yung kanyang kickstart. Dito naman sa kanyang naked handlebar, makikita natin dito, pagkaka-finish nung kanyang handlebar, kulay black. Premium din ang makikita mo dito. Tapos dito naman sa kanyang panel gauge, makikita natin dito, meron siyang fuel gauge, speed meter, RPM, saka meron din siya gearing indicator, yung logo ni Honda dito, yung kanyang susian, yung kanyang ignition, di susi pa rin. At meron din dito yung kanyang trip meter na pwede mong i-adjust kasi may button siya dito. Pwede mong i-adjust yung kanyang trip meter kung gusto mong i-back to zero. For the fuel tank naman guys, maganda yung pagkaka-finish dito sa fuel tank niya. And makikita natin dito, yung kanyang fuel cap ay okay na okay, pasado sa akin kasi meron na ditong guard. Hindi siya naka-open lang na ganyan kasi kapag uulan yan, papasok yung tubig doon. Overall look dito sa kanyang fuel tank, mas gusto ko yung dati kasi mas brusque siya tignan. Pero ngayon mas slim na siya, mas madaling i-control. And dito sa kanyang baba ng kanyang fuel tank, meron din dito. Ito yung kanyang fuel fuse na kung nag-green na yung kanyang fuel gauge doon sa kanyang panel gauge, ibababa mo lang ng ganito, ibig sabihin reserve na. Kung ganyan, madami pang gasolina yung motor mo. May dalawang paraan ka para malaman mo kung konti na lang yung gas ng motor mo. Fuel tank capacity nito guys, meron siyang 10.3 liters. Sa kanya namang fuel consumption, meron siyang 44.6 kilometers per liter. Okay na yon para sa 150cc na motor. Decals naman niya, yan lang yung makikita natin sa kanya. Dito sa kanyang upuan, napakahaba na rin nung kanyang upuan. Pwedeng umupo kahit 3 tao dyan. Pang tricycle na talaga o pang pamilya. Puntahan naman natin dun sa kanyang maximum power. Ang maximum power nito is 8.26 kW at 7,300 RPM. For the max torque naman, meron siyang 11.61 Nm
at 5,000 RPM. Na okay na yan, napakalakas na ng motor na to. Subok naman na natin si Honda TMX mula noon. Dito naman tayo sa kanyang likod, meron pa rin siyang center stand at saka yung kanyang side stand. Suspension niya dito sa kanyang likod, naka-dual shock na rin siya at ready na yan kapag dadagdagan mo pa. Kung isa sidecar mo siya, meron na rin siyang pwedeng paglagyan dyan. Yung stock size ng kanyang sprocket, meron siyang 43 teeth. Size ng kanyang gulong dito sa kanyang likod, may 90 by 90 by 18. Wala namang pinagbago dito sa kanyang likod. Yung kanyang stoplight at yung kanyang signal light, bulb type pa rin yan. At itong carrier na to, pag makikita mo siya in actual, ma-assess mo talaga na pang heavy duty itong carrier niya dito. Dito naman sa kanyang right side, makikita natin yung kanyang crankcase. Napakaganda din ng pagkaka-finish sa kanya. Glossy black, tapos yung kanyang pipe, matte black yung pagkaka-finish. And meron din siyang heat guard. Sa height naman nating 5'6", check naman natin yung ating riding position. Nakita nyo nga, pwedeng-pwede sa atin yung kanyang suspension dito sa harapan. Malambot din yung likod, pang-angkasan, pang-tricycle. At nagustuhan natin yung comfort dun sa kanyang handlebar kasi medyo upright na siya. Nakapaganyan siya. Tapos kapag uupo ka, mas mataas siya dito sa may bandang tiyan mo. Hindi ka ngalay. For the SRP guys, nitong motor na to, meron siyang SRP of 78,900 pesos. Kung gusto mo naman ng installment, meron siyang 7,890 pesos. Down payment for the 24 months mo naman sa kanya, 5,066. For the 36 months naman, 4,109 pesos. Para sa inyong mga katanungan, kung gusto nyo mag-inquire dito sa motor na to, o kung gusto nyo silang puntahan, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, FB page, at saka yung kanilang contact number. At sana nagustuhan nyo itong vlog na to at nagkaroon kayo ng idea sa specs ni Honda TMX Supremo 2023 version. Sa mga napadaan dyan, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para sa mas marami pang katulad nitong video na i-upload natin. At hanggang dito na lang guys. Ride safe!